We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Muli, magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating morning simbahay. At sa umaga pong ito, binabati ko po ang bawat isa na naka-tune in sa ating morning simbahay. At wini-welcome po natin ang lahat ng mga invites, lahat ng mga nasa cell groups, lahat ng mga disciples na nandito, lahat ng mga leaders, cell leaders, and most especially yung ating pong mga pastor, headed by Pastor Rami and Pastor Adel, ang mga pastor ng CGS Philippines, mga kababayan natin na nasa labas ng ating bansang Pilipinas, mga kababayan na natin na nasa loob ng Pilipinas mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating morning simbahay at ihanda po natin yung ating mga sarili sa ating pagsamba ngayong umagang ito. At nawa, patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba ngayong umaga na ito. So, inaanyayahan ko po ang lahat sa pagsisimula ng ating gawain. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya na pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa nakalipas na mga araw at linggo, patuloy ang iyong biyaya na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, we ask for your guidance sa buhay po namin. Patuloy po namin itong hinihingi, O Diyos, na patuloy mo kaming ayusin, patuloy mo kaming baguhin sa nais at kalooban mo na makita sa bawat isa. Lord, I pray na sa oras na ito, na ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangibabaw sa ang dako man ang bawat isa na nakikinig ngayon at sasamba sa iyo, O Diyos. I pray din, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa akin ng wisdom, ng karunungan, O Lord, upang patuloy ko pong maihandog o mai-deliver ang iyong mga salita na may authority, O God. I pray and I declare, Panginoon, blessing sa bawat isa na narito. Salamat sa hindi mo nagmamaliw na pag-ibig at biyaya sa bawat isa. And Lord, I pray, pangunahan mo ang aming buong pagsamba sa iyo sa oras na ito. Sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Samahan po natin ang ating CGS worship team sa kanilang dadalhin sa atin na pagsambang awitin. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapala sa'yo. Magpakailanman sa'yo ang papurihan, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang kalwalhatian, ang kadakilaan, Jesus.
sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin. Ako'y nananabig sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapala sa'yo. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yong kalwalhatian ang kadakilaan, Ikaw ang hari, Ikaw ang hari, oh Lord, Ikaw lamang. Taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas ang Diyos, lahat ng papuri ay para sa'yo. Taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas ang Diyos, lahat ng papuri. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang hari, aking pinatangi, Jesus. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang hari, aking pinatangi, Jesus. Taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Taas ang Diyos,
Ika'y nag-isa. Kataas, taas ang Diyos, lahat ng papuri ay para sa iyo. Ikaw ang kataas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Kataas, taas ang Diyos, lahat ng papuri ay para sa iyo. Kataas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa. Kataas, taas ang Diyos, lahat ng papuri magpakailanman. Ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. So muli, salamat sa ating CGS Philippines Worship Team sa kanilang dinalang awitin para sa atin. So I hope and I pray na lahat po tayo napagpala po sa salita o sa narinig po nating awitin ngayong umaga. So sa oras po na ito, ihanda naman po natin yung ating mga sarili. So I hope na meron po kayong mga notebook, ballpen. The same time, nandyan po dapat yung ating mga Bible sa atin pong tabi. And syempre, mahalaga po yung ating pakikinig, yung ating puso, yung ating mga isip ay ating ihanda sa mensahe na marinig natin ngayong umaga pong ito. So gusto ko po kayong dalhin sa umagang ito tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay, no? Personal, and at the same time, makikita po natin na may mga bagay po tayo na madalas nakikalimutan po natin ito, no? And gusto ko munang mag-umpisa po tayo sa salita ng Diyos. Okay, so tayo po ay buksan po natin ang ating mga Biblia, no? Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po dito, therefore if anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things passed away, behold new things have come. And then lilipat po tayo sa Efeso o Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Ayan. Okay, so sinasabi po dito, Ephesians chapter 4, 22 to 24, that in reference to your former way of life, you are to rid yourselves of the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit. Verse 23, and that you are to be renewed in the spirit of your minds. And verse 24, and to put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Ayan. So makikita po natin mga kapatid, at kung babasihan po natin, mga verses na binabanggit po sa atin ngayong umaga, we'll talk about our being, no? Talk about our character. And at the same time, no, when it comes to character, we need to have change, no? Lalo na sa buhay paglilingkod po natin, and mahalaga na tayong lahat, no, ma-remind po tayo with regards doon sa ating maririnig ngayong umaga.
So dito sa mga verses na binanggit ko, iba sa atin, familiar sa atin itong 2 Corinthians 5:17. But ang question is, when you are being too familiar sa mga nababasa po natin, minsan, alam ko, yung iba po sa atin, memorize na po ito. Ayun. But the question is, ito ba talaga ay nakikita sa atin at makatotohanan sa buhay natin? So, kaya ang topic po natin mga kapatid, no, habang tayo po ay nasa journey of discipleship, mahalaga na tayo mismo, lalo na yung mga disciple dito, yung mga nasa loob ng cell group, and most especially tayo bilang mga leaders ng church, mga may hinahawakan tayong ministry, meron tayong cell group, ikaw ay isang ng leader, no? Balikan natin din yung ating mga ginagawa. And kung ikaw po ay bago dito, mahalaga na makita din po natin yung ating mga sarili po dito. Amen po ba? So, makikita po natin na pag sinabing if anyone, okay, so walang exemption to the rule. Ika nga, di ba? Kasi if anyone, no, is in Christ, okay, this person is new. So meaning, kung ikaw ay may Panginoong Hesukristo sa buhay mo, no, yung luma mong pagkatao, nawala na. Kasi meron kang pagsuko, meron kang pagsisisi. Yan yung mga ginagawa po sa atin. That's why we are being shared by one verse evangelism. Amen po ba? So, tayo pong lahat, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng desisyon sa buhay na hindi po natin makakalimutan. Amen? Question, ayan. Nung tinanggap mo ba talaga ang ating Panginoon, yung ginawa mo bang pagsisisi, yun po ba ay totoo? Yun po ba ay authentic? Yun po ba ay dalisay? Ayan. Diba? So, kaya po, kinonect natin yung sumunod na verse po doon. No? Ang sabi nga doon sa verse na yon sa Tagalog is, iwanan ninyo. No? Ephesians 4:22-24. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. So, nung you accept the Lord Jesus Christ in your life, yung dati mong ginagawa na lumang pagkatao mo, so you are being corrupted by the world, no? Yun ang sinasabi po dito, no? Sabi ni Pablo, iwanan ninyo yung dating pamumuhay. So kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa online sabong, nabubuhay ka pa rin sa sugal, sa mga bisyo na meron ka, no? Iwan mo daw yon. Okay? Tapos huhubarin mo pa. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao. So iniwan mo na, hinubad mo pa. Okay? At bakit? Sa dating pagkatao na nasira dahil sa masamang pagnanasa. So there is lust, di ba? So may masamang pagnanasa kasi kaya mo siya ginagawa, meron kang desire to do it. No, we are being tempted. Kaya ang paalala ni Pablo, verse 23, magbago na kayo. Ayan, tanong mo yung katabi mo, nagbago ka na ba talaga? No? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Okay? At ang dapat ninyong isuot ay ano? Ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang tayo na tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus, but then we have the right or we need to change the usual ways. Okay? So, makikita natin dito na dapat nating isuot yung bagong pagkatao. So, the Lord Jesus Christ give His life sa bawat isa sa atin to what? Para isuot natin yung bago nating pagkatao. Kasi nanilikhang kalarawan ng Diyos, no? At nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So dito makikita natin mga kapatid, maraming sinasabi ang mga talatang ito. At makikita po natin, no, habang po tayo ay nasa journey ng discipleship, na umaattend ka ng cell group, umaattend ka ng morning simbahay, online, hindi ka nakikita ng leader mo, hindi ka nakikita ni pastor, no? Umaattend tayo ng bonfire, di po ba? Umaattend tayo ng mga gawain na magbibigay sa atin ng nourishment. Okay, so you have the Lord Jesus Christ. Kaya ang tema po natin ngayon is genuine change. Okay, genuine change.
Now, pag sinabi po natin yung word, o makikita po natin yung word na genuine, okay, ano po ba ang ibig sabihin po nito? No? So, tinanong ko si Miriam Dictionary. Okay, sabi po niya dito, yung genuine daw, okay, is honest, no? Truthful, sincere in the way they live. Okay, so genuine, no? So, pagdating sa buhay, ano yun sa personal natin. Now, pagdating sa isang bagay, okay, pag sinabing genuine sa Tagalog, yung tunay, totoo, tsaka dalisay. Doon siya malapit. So, pag sinabi po nating genuine, napakahalaga nito sa isang disciple. Amen? Kasi hindi po pwede na nasa journey tayo ng discipleship, nasa vision tayo, you have the Lord Jesus Christ, no? Hindi ka pala totoo. Amen? So, kung i-compare po natin ang genuine sa fake, the usual thing na nakikita po natin is what? Ang fake, madaling nasisira. Amen? So, sino po nakaranas po nakabili ng fake item dito? Di ba? And then, pag genuine, ayun po ay lasting. Amen? So, ang genuine, compare mo sa fake, no? Lasting yung genuine. Okay? So, ibig sabihin, dalisay or pure. Di po ba? Pero kapag fake, yan, madaling masira. Okay? Kaya magtataka po, hindi na po tayo dapat magtaka. Okay? Pag may binili kang isang gamit, di po ba? Na alam mo naman na hindi siya mamahalin, hindi siya tunay, huwag ka na magtaka at magreklamo kapag nasira. Di ba? So, ganun din sa mga mahilig sa mga alahas po dito. Yung mga marunong tumingin. Di po ba? You know the quality of a genuine na alahas, no? And pagdating sa ating mga personal na bagay, alam po natin kung ano yung quality at hindi quality. That's why ganun din sa ating buhay paglilingkod, nakikita natin na unti-unti may mga revelation si Lord sa atin. Ikaw at ako, we are responsible to the Lord. Kaya yung genuinity ng ating buhay, mahalaga po yan. Amen po ba? Napakahalaga niyan, kapatid. Kasi if we do not pursue the genuine change in our lives, marami pong pwedeng mangyari sa atin. Okay? So, ikaw at ako, marami tayong reasoning. Okay? Kaya mahalaga yan. So, pag sinabing genuine change, ito ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat nakikita sa atin. Ayan. So, nasaang estado ka ngayon ng buhay mo pagdating mo sa paglilingkod sa ating Panginoon? Maaring ikaw ay nasa ministry, maaring ikaw ay sa leader, maaring tinanggap mo na ang ating Panginoong Yesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. But ang question is, genuine ka ba talaga? Ayan. Genuine ka ba talaga o totoo ka ba talaga? Kaya meron tayong tanong. Ayan. Ayan ang tanong na dapat nating malaman. Okay? Kasi sasagutin din po natin to dapat. Kailangan po nating makita yung ating mga sarili, ako ba ay genuine na naglilingkod kay Lord? Do I have a genuine relationship sa ating Panginoon? So, if yes ang sagot mo, the answer, or ang pwede nating itanong, I have or I must have a genuine change. Okay? So, dapat authentic ang pagbabago ko. Alright? So, question, paano tayo magkakaroon ng genuine change? Kaya po sa ating point number 1, sabi po dito, we need to have a genuine repentance. Ayan. So, nung tinanggap mo ba talaga ang ating Panginoong Jesus, totoo ba talaga na nagsisi ka sa mga nagawa mong kasalanan sa Kanya? Kasi ito yung mga sangkap kung paano tayo magiging genuine in the sight of God. So, we need to have a genuine repentance. Amen? Dapat maging totoo tayo sa ating pagsisisi. Maging totoo tayo sa ating pagtalikod sa ating mga kasalanan. So, dapat dalisay yung ating pagsisisi. Amen po ba?
So repentance restore your spiritual healing and restores your spiritual hearing. Healing and hearing. Amen? So dapat talagang totoo na nagsisisi ka, pinakinggan mo ang salita ng Diyos, at totoong nabago ka. Totoong gumaling ka. Amen? We must repent on the cross. Kasi ito ang nagiging problema, mga kapatid. Kapag hindi po tayo totoong nagsisi, walang pagkilos ang Diyos sa buhay po natin. Kaya dapat alamin natin, ako ba talaga ay totoong nagsisi? O baka ako ay mahilig lang manisi? Amen? Magkaiba po yun. Diba? Nagsisisi ka, pero meron kang sinisisi. Amen? Kaya tayo minsan, madalas ay nagkakaroon ng problema. We are blaming people na sa paligid natin, nagsisi na ako pero ito si ano, no? Ito si Allen, siya kasi ang dahilan ng aking kasalanan. No? Dinala niya ako sa beer house, kaya ako naging makasalanan. 'Di ba? Ito naman si Daniel, no? Kung sino-sinong babae ang pinapakilala sa akin, kaya nagiging sinful ako. So diyan natin makikita, mga kapatid, minsan nagsisisi nga tayo, pero ang hilig natin manisi ng tao. So pag nagsisi ka, huwag ka naman damay. 'Di ba? Huwag ka namang damay. Kumbaga, kung talaga nagsisisi ka, alam mo sa sarili mo na you are accepting all the burden in your life. Kaya ka nagsisisi. No? Sa iyo talaga, sinisisi mo talaga yung sarili mo. That's why you need to have a genuine repentance. Amen? Nagsisihan na kayo. 'Di ba? Like si Wiz, baka sinisisi niya na si Allen. 'Di ba? Kasi si Wiz, let's say halimbawa, nag-scatter. 'Di po ba? Si Allen kasi, 'di ba? Si Allen kasi madalas akong encourage nito na mag-scatter. Ayan. Okay? Si Jeremy, madalas mag-online sabong. Yun naman pala, no? He is being influenced. No? Ngayon, sinisisi niya, nagsisi nga siya, pero nanisi naman ng ibang tao. So, hindi ganun ang pagsisisi, mga kapatid. You need to check yourself first. No? And don't blame other people of what you did sa buhay mo. That is a genuine repentance. Di po ba? Kaya nga, mahalaga na tayo kapag may totoong pagbabago, you do not blame other people kung ano yung nagawa mong kasalanan. Diba? Sa mag-asawa, ikaw kasi, okay, in-encourage mo ako dyan Ayan, madalas yan sa mag-asawa, yung nagsisisihan. Ayan, ikaw kasi, yung mali yung business na pinasok natin, in-encourage mo pa kasi akong kumuha ng kotse, hindi naman pala natin kayang hulugan. Di po ba? Yun yung mga madalas na nagiging cause ng argument sa mag-asawa. Okay, hindi ka naging faithful in giving your finances to your wife. Amen? Kaya ang nangyayari, pag nagkaroon ng problema, yan, nagsisisihan na. Okay? You're not being faithful. Okay? So we need to have a genuine repentance. That's why sabi po sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Okay? So, ikaw yung binabanggit dito, kapatid. Okay? Ikaw yung binabanggit dito. Kaya nga magsisi kayo. So, pag nagsisisi kasi, mga kapatid, dapat yan may puso. No? Buo ka magsisi, hindi yung kalahati lang. Pagsisihan ko muna yung pagsisinungaling. Bukas na yung scattering. Di ba din ganun? Amen? Kaya nga dapat genuine Di ba? Genuine repentance. Buo. Hindi kalahati. Okay? Kasi, bakit? Payag ka ba nun? Kapag pinatawad ka ng Lord, kalahati lang. No? Tapos yung kalahati, halimbawa, kalahati lang yung kalahati ng katawan mo, nagsisi. No? Kalahati lang nito, mapupunta sa langit, kalahati na sa impyerno. Pwede ba yon? Hindi pwede yon, mga kapatid.
Di po ba? Kalahati nasa impyerno, kalahati nasa... Kasi kalahati lang yung pinagsisihan mo. Hindi ka po kasi buo nagsisi sa mga nagawa mong kasalanan. Kaya dapat habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, napakahalaga. Napakahalaga na tayo ay totoong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kapag nagsisisi tayo mga kapatid, lahat dala natin. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, no, ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, kapag may the Lord Jesus Christ ka sa buhay mo, you have a genuine repentance sa buhay mo, nagbubunga yon ng pagbabago patungo sa what? Kaligtasan. Diba? Ito yung binabanggit ko kanina. Diba? Mga kapatid, makikita natin, kaya pag may Kristo ka sa buhay mo, yung kalungkutan na nararanasan minsan natin na tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, iyon ay mula sa Diyos. Kalungkutan yun na ikaw ay talaga nakagawa ng kasalanan sa Panginoon at pinagsisihan mo yung mga nagawa mo. No? That is what? Yan yung pagsisisi na may pagbabalik loob sa Diyos at may pagbabago tungo sa kaligtasan. Pero kapag ikaw, no, sabi po dito, sundan po natin, ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Di po ba? Kaya nga marami rito sa atin, sa panahon natin ngayon, no, nagkakaroon ng mga depression, nagkakaroon ng anxiety. Because of what? Because of the sins that they've done. Yung kasalanan mo kasi, yan yung kasalanan na hindi mo sinusuko. Hindi mo pinagsisisihan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi nagiging genuine ang iyong pagsisisi. No? So, nawa makita natin dito na dapat kapag tayo ay nagsisisi, hindi na natin inuulit-ulit pa yung mga maling gawa sa atin. So dapat we aspire to be pure. We aspire na maging holy before the Lord. Kasi maaaring nagsiserve po tayo, di naman pala talaga totoo. So wag nating baliwalain yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Amen? So you have the Lord Jesus Christ, I must repent to Him. So kamusta ang buhay mo sa harapan ni Kristo? Amen? Naging totoo sa iyo si Jesus Christ. Ang tanong, ikaw ba naging totoo talaga sa pagsisisi mo sa mga nagawa mong kasalanan sa harapan niya? So, we must repent. Hindi we must repeat. Amen? So, we must think the word repent. I must have a genuine repentance before the Lord. So, I must repent, hindi I must repeat. Amen? So, pag nagsisisi ka, hindi mo na inuulit. Amen? Kaya nga, di ba, nung araw, mga kabataan, nung araw, di ba, kapag pinalo ng nanay, nagkaroon ng kasalanan sa magulang, pag pinalo, tatandaan niya yon para hindi niya na magawa ulit. Di po ba? Sino nakaranas dito nabugbog, napalo? Yan. Nung napalo ka talagang hindi mo makakalimutan yung palo ng tatay mo, yung nasinturon ka. Di po ba? Yung nagkapantal-pantal ka. Kasi yung disiplina nung araw, matindi. Pero ngayon, kapag ka-dinisiplina mo yung bata, DSWD, o kaya punta ka sa, sa police station. Okay. So, ang daming justification na ngayon bago ka magsisi o bago mo madisiplina ang isang bata. So, genuine repentance. Next is, as we go along to a genuine change before the Lord, we need to, what? Putting off the old self. No? Putting off the old self. Ibig sabihin, hinubad mo na yung dati mong pagkatao. You are aspiring to have new life with Christ. Amen? So, putting off the old self. Ano ba yung mga old self na pwede nating banggitin dyan sa ating mga
chat box. No? Ano yung old self? Ayan. So yan, yung sa uso ngayon, yung mga online sabong, yung pagsusugal, that is your old self. Ang baho niyan. No? Ano pa? Ano pa yung mga old self mo? Yung pagsisinungaling. No? Yung 2 girlfriend. No? Isa sa Lunes, isa sa Martes. Di po ba? Hinahati ang isang linggo. Okay? Yan yung mga old self eh. Yung feeling mo, gwapong-gwapo ka sa sarili mo, kapatid. No? 2 jowa mo. Di po ba? Tapos, ang hilig mo sa what? May uso ngayon eh. Ano ba yon? Solution. Ano ba yon? Yung feeling nyo kayo, pero hindi naman talaga kayo. Ayan. Usong-uso ngayon yan. Nagtitrend ngayon yan, di ba? Ang hilig mo sa kayo, pero hindi naman kayo. Di po ba? Ang hilig nyo sa mga ganyan, mga kabataan ngayon eh, no? Kaya, at the end of the day, sa iba pala nagpakasal. Ayun. So, nakakalungkot. So, putting off the old self. Hindi na ikaw yung dating Bong. Okay? Dapat ikaw na si Bongbong. Okay? Hindi na ikaw yung dapat na dating Henry na madungis. Ayan. Dapat ikaw na yung Henry na malinis sa harapan ng Diyos. Malinis pagdating sa mga bagay na spiritual. Amen? Kasi tayo, pag sinabi nating putting off the old self, ito yung typical na kapag tayo ay nagtrabaho buong araw, di po ba, hindi ka pa naliligo, di ba? So, yan yung typical example, no? Huhubarin mo. Alangan naman yung pinantrabaho mo buong araw, yun pa rin yung pinantulog mo, tapos yun na naman ulit ang baho mo nun, kapatid. Yun, that is the picture ng taong ayaw magbago. Kaya nangangamoy. Di po ba? Ang hilig natin sa mga ganyan. Kaya dapat, pag sinabi nating putting off the old self, alisin mo na yung luma mong pagkatao. Kung dati ikaw ay magaling magsinungaling, magaling mag-alibay, magaling sa mga bagay na magiging safe ka. No? Ang hilig mong manloko ng tao. Ang hilig mong manakbo. No? Ang hilig mong mambola. Di po ba? Tigilan mo na yan. Di po ba? Putting off the old self. Ibig sabihin, hindi na dapat nakikita sa iyo ang dati mong pagkatao. Dapat yung bagong binago. Amen, mga kapatid? Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 22, reminder po sa atin ito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ano ba yung dati mong pamumuhay, kapatid? Maaring nasa cell group ka, pero nagyoyosi ka pa. Maaring nasa cell group ka, nagiinom ka pa. Hindi genuine yan, kapatid. Kaya tigilan mo na yan, paninigarilyo mo, tigilan mo na yung pag-inom mo ng alak. Amen? Dahil parang hindi ka nagpalit ng damit. Tinanggap mo si Kristo, pero hindi naman siya nakikita sa buhay mo. You are just using the old self in your life. So you need to what? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Imagine that, mga kapatid. Nasisira tayo sa harapan ng Diyos because of what? Sa ating mga masamang pagnanasa. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, napakahalaga nito na makita natin, ma-realize natin sa ating mga buhay. We must what? Putting off the old self. Kaya dito natin makikita sa discipleship, no? Dito natin makikita sa ating system na tayo, bakit ba ako nasa process? Bakit ba ako nasa destiny training? Bakit ba ako nasa life class? Bakit ba ako nasa cell group? Kasi alam mo, mga kapatid, itong mga inaatinan po natin na mga pagtuturo sa atin, unti-unting inaalis sa atin yung mga mababaho nating ugali. No? Nino-nurture tayo, inaayos tayo. Kaya ang cell group, napakahalaga po niyan. Di po ba? Kasi sa cell group, nai-air mo yung iyong what? Yung maari mong gustong ibahagi sa grupo na pwedeng maging reason para gumaling ka,
At yung mentor mo, na nagtuturo sa'yo, ang cell leader mo, no? Na kapag nakipag-cooperate ka lang, magiging genuine disciple of the Lord Jesus Christ ka. Pero pag itong mga bagay na ito ay tinatapon mo, parang pinupulot mo ang luma mong damit na nasa labahan at isusuot mo lang siya ulit. E di ang baho mo na naman. Kaya maraming may putok eh. Di po ba? Maraming may putok. Di po ba? Siyempre, pag may putok ka, iiwasan ka. Di po ba? Yan yung picture ng isang tao na hindi niya hinuhubad yung luma niyang pagkatao. Anong tawag doon? Putok girl. No? Pagbabae. Okay? O kaya, putukin. Kaya mga kapatid, mahalaga na makita natin na ang baho natin kapag hindi natin hinubad ang ating lumang pagkatao. Amen po ba, mga kapatid? Kaya dapat, tandaan natin to. No? Habang naglilingkod ako kay Kristo, kailangang hubarin ko ang aking lumang pagkatao. Amen? Kaya nga sabi po doon, di ba? If anyone is in Christ, sabi sa 2 Corinthians 5:17, he is what? A new creation. Imagine that. A new creation. Yung parang isang hindi amazing na mangyayari sa buhay mo na dati ang mukha mo sobrang madilim. Pero nung may Jesus Christ ka na sa buhay mo, di ba? Nag-glow ka na. Ang bango-bango mo na. Tingnan. Di ba? Kaya nga, we need to put what? The old self. Alisin na natin yung mga lumang pagkatao. Banggitin mo na dyan kung ano yung lumang ikaw. Yan. At kung ano na yung pagkasuot mo sa buhay mo ngayon. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 2, verse 20, kaya nga, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So dapat Christ lives and see in your life. At ang buhay ko ngayon, sabi ni Paul, sa katawan ay ikabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So dito makikita nyo mga kapatid, alam nyo, very striking ang verse na to, no? Para sa akin. That's how I see every day sa buhay ko na talaga nung tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas, although hindi naman pa 100% at hindi naman nagde-demand sa atin ng Lord, but then ang gusto ng Lord yung maging genuine ka, maging totoo ka sa kanyang harapan. Sabi po dito sa last word ng verse na to, anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So kung papansinin po natin yung binasa po natin na verse sa Galatians chapter 2, verse 20, hindi nagbiro ang ating Panginoong Jesus sa ginawa niya sa krus. Amen po ba? Hindi siya nagbiro. Talagang totoo siya para sa'yo. So gusto ko makita po natin, no? For a few seconds, pagmasdan po natin tong krus na nasa aking likod. That will remind you, no, mga kapatid. So hiniling ko yung ating multimedia. Na for a minute, pagmasdan po natin tong krus na to. No? Yung krus na yan, that symbolizes the love of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Madalas nakikita lang natin yan sa hospital, no? Sa mga churches na meron tayo. But then nakita po ba natin talaga kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin na nagkatawang tao siya at pinahirapan siya because He wants you to be pure in Him at napaka-pure ng pag-ibig niya sa'yo. So imagine the cross na namatay yung ating Panginoong Jesus para sa'yo at para sa akin. So you must and we must put
our old self before the Lord. So that's the beauty of the cross. We must and I must put my old self before the Lord. Amen po ba? So thank you po. Di po ba? So alisin na natin yung mga mababaho nating lumang pagkatao. Isuot na natin ang bago before the Lord. So, as we go through sa mensahe natin ngayong umaga mga kapatid, I hope and I pray na nakikita natin unti-unti, kailangan ko talaga ng dalisay na pagbabago. Kailangan ko talagang gawin ito dahil naging totoo si Kristo sa buhay ko. Amen po ba? So, we are created in the image of God, mga kapatid. So, hindi naman po pwede na we are created in the image of God. Katulad nung message natin last Sunday. Now, we are doing wicked things before the Lord. So, kung may mga bagay pa tayo na kailangan nating itapon, isuko, let go of that. Let go. Amen? Kaya, napakahalaga na meron tayong hindi lamang realization, bagkus dapat meron tayong pagbabagong nakikita sa buhay po natin. We're not just realizing sin, but we must pursuing change sa buhay po natin. Amen po ba? So, putting off the old self is one of the essential things na ginagawa natin pagdating sa ating personal na buhay, pagdating sa Panginoon. So, kaya as we do the first and the second point, we must do this third point, pursuing Christ likeness. Amen? So, ang gandang tingnan kapag ang buhay mo ay sasabihin ng mga tao nakapaligid sa'yo, nakikita ko si Kristo sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Pursuing Christ likeness na kahit na minsan may mga struggle, may pang-aasar sa'yo, no? Just do it. Pursue Christ likeness. Pag sinabing Christ likeness, you do the things and the character of Christ being seen to you. Nakikita sa buhay mo. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, at ngayon, no? Naalis na ang talukbong, that is the sin, nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Imagine that. So we are into the process. Amen? We must pursue Christ likeness. So kung ikaw ay may Panginoong Hesus na sa buhay mo, naalis na yung talukbong. Talukbong ng kasalanan. Ngayon, nagniningning na sa ating mukha yung kaluwalhatian ng Panginoon Hesus. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagniningning ba talaga yan? O baka blooming lang? Ayan. Di po ba? Talagang dapat na nagniningning ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen? And Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. So pag sinabing mabubuting gawa, no? Ito na yung Christ likeness. You are doing rightfully, willfully, no? And pursuing Christ in your life. So ang image ng ating Panginoong Hesus, nakikita na sa buhay mo. Madali ka na magpatawad, madali ka nang sumunod, no? Hindi ka na yung matigas ang ulo. Okay? Matiyagain ka na. Pagdating sa paglilingkod, mapagmahal ka na sa kapwa mo, mapagbigay ka na. Amen? Yung mga bagay na kapuri-puri, dakila sa harapan ng ating Panginoon na dapat yun yung nakikita sa atin. Hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na tumataya sa loto, no? At hindi ka na babaero. Amen? So, you are pursuing Christ likeness.
Amen to that, mga kapatid. That's why we must need to be authentic. Authentic means wala kang katulad sa harapan ng Diyos. Authentic, you are being unique just like Christ. Kaya mahalaga na sa buhay po natin, as we go along sa journey natin sa discipleship, tayo, yung bawat isa sa atin na nakareceive ng salvation mula sa ating Panginoon, I need to recheck myself. Totoo ba? Genuine ba talaga ako sa harapan ng Panginoon? If not, this is the time na ayusin na natin yung buhay natin before the Lord. For us to be an effective disciple. No? So dapat hindi ka na nagsusugal, hindi ka na nagiinom, hindi ka na nagsasabong, hindi ka na nagyoyosi, no? Hindi ka na nanonood ng mga porn. Amen? At hindi mo na sinisiraan yung kapwa mo just to lift yourself. Pagdating sa mga bagay na alam natin na nakakasira yon sa ating mga pagsasama. Pursuing Christ-likeness. Na kahit na, Lord, bakit ganito? No? Hirap na ako sa Kanya. Itong disciple ko na to, talagang tigas ng ulo. No? But because you are pursuing Christ-likeness, give me a heart, Lord, na patuloy mo akong bigyan ng patience to disciple my people. At ikaw naman na dinidisciple, mga kapatid, cooperate ka naman. Huwag mo namang bigyan ng pagkakataon ang leader mo na makonsumi sa'yo. Di po ba? Pananagutan mo kay Lord yan. Pananagutan mo kay Lord kapag ang leader mo lagi mong kinukonsumi. Di ba? Kasi kapag ikaw ay isang disciple, you are pursuing Christ-likeness in your life. No? Dapat si Kristo na nakikita sa buhay mo. So kapag may totoo ka ng pagbabago sa buhay mo, napakadali na sa iyo ang sumunod. Napakadali na sa iyo magbasa ng Word of God. No? Napakadali na sa iyo mag-pray because that's one of the essential na isang pursuing Christ-likeness. You love to read the Word of God. You love to meditate His Word day and night. You love to pray. Dapat kung may cravings ka na yumaman, dapat may cravings ka na magamit ng Panginoon. Dapat kung may cravings ka sa mga material things, dapat may cravings ka din na mas malaki pa sa spiritual things. That God will use you for a bigger breakthrough sa buhay mo. That is pursuing Christ-likeness. Dahil lang yan ang drive ng ating Panginoong Jesus. Na lagi po nating inuulit-ulit po yan in Matthew 28:19-20. Kaya dapat, we are pursuing Christ-likeness in our life. So kung ikaw, bago ka dito, mga kapatid, ipursu mo si Kristo sa buhay mo. No? Magpa-equip ka. Pumasok tayo sa life class. Pumasok tayo sa Soul 1. Pumasok tayo sa Soul 2 and 3. Sa destiny training natin. No? Mahalin natin yung ating mga cell group. Mahalin natin yung ating mga leader. Di po ba? If we do that, we are pursuing Christ-likeness. Na kahit ang leader mo minsan, ang kulit, nakukulitan ka na. No? Ang leader mo minsan, parang iinis ka na. No? But because you have the Lord Jesus Christ in your life and you are pursuing the character of Christ in your life, ayusin na natin yung ating relasyon sa Kanya. So, dapat kita sa atin yung fruit of the Spirit. No? You are not dealing with sins anymore sa buhay mo. Hindi ka na nakikipaglaro sa kasalanan. No? Hindi ka na nakikipaglaro sa maling libangan. ML. No? You are hating sin and you love righteousness. So dapat you are always craving to the righteousness. You are always craving in holiness sa buhay mo. So di ba tayo, madalas, we are craving for some food na gusto nating kainin. Di po ba? Na pagkatapos nitong morning simbahay, magluluto ako ng sinangag
Magluluto ako ng tuyo. Ayan. Yan naman yung mga cravings natin eh. Di po ba? But tayo, dapat we must nagkikrave tayo na maging Christ-likeness sa buhay po natin. So, as we go along sa journey natin, tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, pinagsisihan mo ng totoo ang iyong mga kasalanan, no? Nagkaroon ka ng realization sa umagang ito, you are putting already the old self in your life, no? Nasang stage ka na? I must pursuing Christ-likeness in my life. Amen? Pursue. Pag sinabing pursuing, pinaglalaban mo yan. Di po ba? Na kahit anong mangyari, I must pursue Christ in my life. So I must be authentic. I must be unique before the Lord. Na kapag nakita ka ng Panginoong Jesus sa oras na ito, itong anak ko na to, kahit nahihirapan, pinupurso niya na maging kahawig ko siya. Yun ang sinasabi ng Diyos sa'yo. No? So we must pursuing Christ-likeness. Na kahit iniinsulto ka ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, dahil ikaw lang ang nakakilala kay Kristo, you are still pursuing Christ-likeness. Basta gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung alam nyong mong banal sa harapan ng ating Panginoon. Di po ba? Dapat pinupurso natin yan. Pinaglalaban mo yan, mga kapatid. For us to have what? Makita sa atin na yung dating ikaw, naging totoong ikaw. Amen? That's why genuine change ang mahalaga sa buhay po natin. Amen po ba? So, I hope and I pray, mga kapatid, na sa oras na ito, magbibigay po sa atin ng realization na ang bawat isa sa atin, authentic ba talaga ako? Genuine ba talaga ako sa harapan ng ating Panginoon? And if not, what is your plan? Kapatid, ano ang plano mo sa buhay mo ngayon? So, I hope and I pray, mga kapatid, na sabi po sa ating conclusion, to experience a genuine change, what? We must fully repent and surrender ourselves to Christ without holding anything back. Amen? Only then, He can truly work in us and bring about the transformation He desires to see in our lives. So, dito natin makikita, mga kapatid, na sa oras na ito, kung nais nating maranasan, no, ang totoong pagbabago, we must fully repent. Fully. Totoo tayong magsisi, buo tayong magsisi, at isuko natin yung ating buhay na wala tayong panghihinayangan na lumamang pagkatao. So that ang Diyos ay patuloy na mag-operate ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. At makita niya ang totoo sa bawat isa sa atin. Na tayo ay matransform. Tayo ay maging authentic and unique sa harapan ng ating Panginoon. So we need to what? Ito yung mga bagay na kailangan natin gawin. We need to treasure the Word of God in our heart. We need to keep watch in prayer. And we need to submit to God na buo. And we need to have a genuine change. Because change is the great story of your life. Amen po ba? Ang pagbabago, yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. At yan ay kasama at dahil kay Kristo. Amen? So, change must start from within. So, puksain na natin yung ating lumang pagkatao. So, I hope and I pray, mga kapatid, na sa oras na ito, ang ating mga sarili ay may balik natin ito. At makita natin yung ating mga sarili na tayo ay totoo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ihanda po natin yung ating
banal na hapunan, no? Ihanda po natin yung ating mga tinapay, mga kapatid, at ang ating kopa o magsisimbolo ng ating ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So I hope na kayo po ay already prepared na po dyan, mga kapatid, no? At bawat first Sunday po natin, ito po ay ginagawa po natin talaga bilang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So I hope na kayo po ay nakahanda na, mga kapatid, at tayo po ay i-commemorate natin o alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, meron na po kayong tinapay at kung ano po dyan, o alak or wine po sa inyong tabi. Okay? 1 Corinthians 11:23-26, sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinuman ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang Panginoon. So inanyayahan ko po na sama-sama po nating samahan muli ang ating CGS Philippines Worship Team at tayo po ay magtatapos sa panalangin pagkatapos po ng awitin ating matutunghayan. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakhalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakhalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag.
puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iiwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iiwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Pag-ibig mo sa akin ay sa iyong yakap ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat para sa aking kaligtasan. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Muli, marami pong salamat mga kapatid sa ating natapos na morning simbahay ngayong umaga. Bago po tayo magtapos, nais ko lamang pong pasalamatan ang ating Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon at pribilehiyo na magamit muli, na dalhin ang kanyang mga salita. Ganon din sa ating butihing pastor, si Pastor Rami, na nasa mission field po sila sa mga oras na ito. At ganun din Pastora Adel. So sama po natin sila sa panalangin together with some leaders na kasama po ni Pastor ngayon. At nagpapasalamat po ako sa multimedia at sa worship team na kasama ko po ngayong umaga pong ito.
At sa Diyos po ang papuri. At bago po tayo tuluyang magtapos, tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan at mabuti sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa walang hanggang kabutihan mo na muli pinaalala mo sa amin na dapat kami ay maging authentic, maging totoo kami sa iyong harapan. And we need to have a genuine change sa aming mga buhay. Lord, I pray na continue to work in us in our lives, O God. And anuman, Panginoon, yung mga nakikita mo pang karumihan sa aming mga puso, sa oras na ito ay sinusuko po namin ito lahat sa iyo. Hinuhubad po namin ang aming mga lumang pagkatao, O Diyos. At salamat sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng reminder na kami ay dapat na maging totoo in a way na kami ay naglilingkod sa iyo, in a way kung paano kami namumuhay kasamang mga mahal namin. O Diyos, I pray and I declare healing sa mga may karamdaman. I declare healing sa mga may problema sa mga oras na ito, O Diyos. And we are praying, Panginoon, na continuously work in our life, O God. Alam po namin na ang Diyos na aming pinupuri, ang Diyos na aming sinasamba ay makapangyarihan sa lahat, napakabuti sa amin, Panginoon. So Lord, salamat sa iyong mga salita na patuloy po namin itong dalhin, na patuloy naming ipamuhay, Panginoon. Hindi lamang ito namin narinig, kundi dapat namin itong ina-apply sa aming mga buhay. Sa iyo po ang kapurihan, Ama, at salamat sa banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng reminder to do the things right in your sight. So Lord, I pray na ang bawat isa ay pagpalain niyo po, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Amen and Amen. Marami po salamat, mga kapatid. See you and God bless. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.